Hi Faves! What's up? This is Marco Massa as Zion Licaro at ito ang You're My Favorite Song, Exclusives. Si Zion na pambansang best friend, siguro nakaka-relate ako in a way na selfless kasi si Zion eh. And same with me, parang I tend to put others first kasi before me. So, doon ako pinaka nakarelate kay Zion. And kung paano siya, kahit nabubuli siya, he knows when to stand up. And, you know, that's because of Angel and yung pinaglalaban niya. Kaya niya nagawa yun, kaya niya nagawang maging matapang din. And, yeah, same with me. Medyo laid back kasi ako eh. Hindi ako yung tipo na mag-stand up for a certain situation. Pero kapag yung times na kinakailangan na ako, mas doon ako i-initiate na. Kung nakaka-relate ako sa story ni Angel sa YMFS, mas sabi ko po nakaka-relate ako. Lalo na nung mga last taping days kasi may mga scenes na po talaga na masasakit. So na-imagine ko parang ganito ko nung nagbababay ako sa taping para pumasok sa bahay ni Kuya. Ganun yung feeling ko na may sinabi sa akin si Ma'am Dagon. Sabi ko, oh my God, ganito yung feeling ko. As in, ganito yung feeling ko nung nagbababay ako sa dati kong show. Tapos yung dreams naman ni Angel, nakikita ko rin, nakaka-relate ako sa kanya pagdating niya sa mga dreams niya na gusto niya talagang abutin yon. At sa pagiging friendly din ni Angel, yung pagiging matulungin niya na kung minsan palaban siya, meron pa rin siyang soft side para sa kanyang mga friends at lalong-lalo na sa family niya. I guess medyo nakaka-relate naman po ako sa story or kwento ng character ko na si Miguel. Because, ayun, we have the same passion for music, same love for music, and ayun, parang same din yung pinagdadaanan namin. May hinahabol rin kami, someone. Joke lang. Pero yun, nakaka-relate naman po si Miguel. He fights for someone he loves. It could be like family or a friend, ganun. So, yun, nakaka-relate din po talaga ako sa kanya. I think nakaka-relate din ako sa kwento ng character ko, which is si Calix. Kasi, syempre, bukod sa pagiging bad boy niya, bukod sa pagiging bully ni Calix, deep inside, he's going through something. So, I can say na I'm also going through what he's going through, yung pressure na kailan maging successful siya, kailan niya ma-meet yung expectations ng ibang tao. Parang kahit na, even though he wants to just enjoy life, parang andun pa rin yung parang, I need to be like this, I need to succeed, I need to make my family proud, I need to make my parents proud. So, hindi naman super relate talaga sa sitwasyon ni Calix, pero masasabi ko na I understand him and I've been through what he's been, so. Ako, siguro hindi ako makaka-relate dun sa unang part na parang binubuli nila syempre si Angel. Pero in a way, nakarelate din ako kay Adi nun. Lalo na nung time na nalaman niya na parang yung sitwasyon ni Angel, gano'n, naawa siya, tapos tinulungan niya. Siguro nakarelate naman ako doon kasi kahit ako din naman, feeling ko kung gagawin ko yun sa isang tao, tapos malalaman ko na gano'n yung sitwasyon pala nila. Siyempre, lalambot yung puso ko at gugustuhin ko na lang natulungan sila kaysa sa pahirapan. Oh, charm! Maybe in a sense na she's a strong person. She is. She's not just mean, parang she's hiding a lot of insecurities, she's hiding a lot of stuff. So, parang in that sense, I relate to her. And, yeah, parang doon ako relate. Siguro there's a part of me siguro yung character development niya. From being like, a bad guy to a good guy. Pero hindi ako bully Like, doon lang sa part ng character development. Doon ako like, natuwa na kaya niya pala maging mabait and eventually maging close lahat. I really like that yung matalino rin si Raviel, loyal siya sa kaibigan niya. Parang hindi niya iniiwan, kumbaga. He's like kay Calix, kumbaga, like parang he never left Calix side. Parang siya lang
intindi kay Calix. Lahat ng mga iba galit na galit kay Calix, parang misunderstood na siya. Pero ako, never nagbago isip ko, never, kung binetray siya, I was there. Like, with him, day one, parang kumbaga ganun. And yeah, doon ako natuwa kay Raviel. Aside sa pambubuli, oo. Kasi parang ano si Ponzi eh. Super, ano siya, parang marunong siya makisama. Kasi sobrang yung pakikisama niya kala Clifford, kala Raviel, Calix, tas sila Dash. Grabe yung pakikisama niya. So, very relate ako sa kanya. Kasi I'm also in a friend group, yung Cloud7. Ano siya, friend group siya eh. Hindi siya boy group lang, hindi siya P-pop boy group. Friend group din siya, kaya very relate ako sa kanya kasi marami rin ako nakakasama. Tapos, ano yun, nag-enjoy lang din kami, tawanan, naglalaro kami ng ML kasi si Ponzi mahilig maglaro ng ML, kalaro si Dash. So, yan, gano'n. Very relate naman. About Dash, si Dash bully siya, tapos makulit, very carefree. I think I'm the opposite. So, hindi ako relate, pero ang saya niyang gampanan. Yes, nakaka-relate ako sa pagiging musician with playing guitar. Not the famous part, but yeah, that part. And being friends with Heath, having my best friend who's also a musician. And we're both in a band. We don't have a name for our band right now, but we want to push it.